Sabi ni Sir Lotus 11, Doc, bakit po wala kayong monitoring dog sports? Um, Most of our clients po kasi hindi naman po naghahanap ng monitoring dog. We've had a few clients na interesado bumili sa amin ng dogs noon, ilalaban daw nila sa dog sports, nagawa naman nila yon. Pero kasi sa mga trainers, specialty yan eh. May mga trainers po na nagsispecialize sa dog sports, tapos yun po yung nagiging focus ng training nila. Nagiging focus ng training nila yung pagpapanalo ng mga dog sa dog sports. Basically, gusto nilang mapanalo yung mga aso nila sa dog sports para magkaroon ng points, tumaas yung value ng aso, and ma-showcase yung training capabilities nila. Ang napapanalunan ng mga aso sa dog sports ay mga titles. Magkakaroon na ng championship titles yung aso. May trophy, may mga medals, ganyan-ganyan. So, okay naman yon kung yun ang trip ng mga tao. Pero, konti lang kasi ang kliyente niyang pagka ganyan eh. Although, lucrative naman siya kung yan talaga yung focus ng isang dog trainer or dog training school. Pero po, yung sa amin kasi, sa Manalo Canine, when I was exposed to dog sports noon, parang nasayangan, personally lang, nasayangan ako dun sa time na ginagawa doon sa dog sports kasi ang haba ng proseso, tapos sobrang precise yung movements ng mga aso para lang ma-appease yung mga judge doon sa ring. And hindi siya talaga magagamit sa real work. Kahit protection dogs na train sa Monyo ring, hindi mo talaga siya magagamit ng maayos sa totoong scenarios kasi nakafocus lang yung aso doon sa training field, no? That's my take on it. Yung na-expose naman ako sa canine work, yung talagang yung nagte-train ng mga aso for reality protection sa military, sa police. Nung na-expose po ako dyan, nung year 2009, mas nagustuhan ko, mas na-excite ako doon na makakatulong talaga yung aso sa pagsugpo ng krimen, ng terorismo, makakatulong po sa mga tao. Kaya naging tagline ng Manalo Canine noon is Super Dogs for Humankind with a focus on helping people. Yung monitoring okay din naman yon para medyo glamorous siya, no? Parang napapasikat yung aso at saka yung trainer kapag lumaban sa monitoring at nananalo. Pero hindi ko ma-feel na mapufulfill po ako doon. And yun nga, parang maliit lang yung market sa monitoring. Business wise ay hindi ko nakita siya na magagawa ko alongside yung canine. For example po kasi sa monitoring, no, yung pagturo ng heel, yung paglakad lang ng aso kasama ng handler, sobrang precise, no, nandun yung aso sa gilid, nakatingin dun sa handler, habang naglalakad yung handler, dikit na dikit yung aso doon sa handler niya, tapos nakatingin dun sa handler. Sa canine work po, yung aso hindi dapat nakatingin sa handler, nakatingin yan sa paligid. Alerto kasi yung aso. So I think, no, para sa akin yung ganong klaseng healing is much more practical and useful kesa yung precise healing nga. Pero hindi naman siya talaga practical. So most of our clients have been mga police, security groups, military. Kaya yun yung mas gustuhan ko. Pili ko mas astig eh. Meron akong naging kapartner kasi before ng mga Amerikano, no, yung VCSI. Tinatanong ko sa kanila kung ba't hindi rin sila nagmo-monitoring. Naalala ko lang dati, yung isang Mexican na dati siyang nasa DEA or Drug Enforcement Agency sa USA. Sabi niya, it's parang gay daw yung yung dog sports. I don't necessarily agree with him. Okay din naman ang dog sports, pero parang na-impluwensyahan ako dun sa sinabi niya na gay daw yon. Kasi siya, sanay kasi yun sa bakbakan eh. Talagang
nasa drug enforcement, Mexican, yung mga siguro yung mga cartel talaga yung nilalabanan nila dati. So parang yung ganong klaseng mentality yung nailagay sa ano namin, sa methods of training, sa klase ng training namin, yung seryosong trabaho. Kaya nag-enjoy naman po ako dun sa pagsusupply ng mga aso namin na nagamit talaga sa bomb detection, sa narcotics detection, tapos sa patrol work na pang-pulis talaga na patrol work, hindi yung pang-sports lang. Magkaiba po kasi yun. Halimbawa, yung aso na train kumagat sa sports, di ba, kunyari pinupukpok nung handler na gano'n tapos hindi dapat bibitaw. Sa ano po kasi, for example, sa police work, bakit mo tuturuan yung aso na gano'n? Mamamatay na yung aso mo. Kawawa naman. Pag napukpok na yung aso mo sa ulo, isang beses lang yan, matigas-tigas yung pinukpok sa ulo ng aso mo. Wala ka ng kapartner, hindi mo na malalabanan yung masamang tao na ano na pumalo doon sa aso mo or yung grupo nila. So, may mga ganong difference po. Yun lang po. At one time, no, share ko sa inyo, nung nag-start pa lang ako pa lang mag-isa noon, and team up ako sa ilang mga dog trainers. Nagpunta ako sa isang dog training school na nag-specialize sa monitoring noon. That was in Quezon City. Tapos pinapunta ako doon ng head trainer nila, I think mga 8 o'clock. Tapos dumating siya 11 o'clock. Ay ko, ba't naman ganito makipag-usap? So medyo parang na-turn up ako doon. Tapos may dala-dala ako noon na hard sleeve galing kasi ako noon sa isang dog trainer naman na nakipag-swap sa akin ng tuta para sa mga equipment. Tapos sa harap ng maraming tao nandun sa dog training school niya, parang napahiya ako nung sinabi na itong sleeve na to, ito yung wag niyong bibilin dahil pangit na quality to, ito yung mga local, ganyan. So parang na turn off ako noon. Ba't niya ako ginanon? Ewan ko lang, hindi lang nag-sit well sa akin yung grupo. Pero later on naman naging maayos naman ang pakikitungo namin nung dog trainer na yon. Feeling ko lang ng mga time na yon, baka kasi defensive ako kasi mahirap lang ako noon. Nakamotorsiklo lang ako nagpunta. Samantalang yung mga kasali sa dog training school na yon ay mga nakadikotse. Parang siguro, feeling ko lang parang mga elitista yung mga tao doon. Na parang ang baba ng tingin nila sa akin. I'm probably wrong, pero yun lang ina-feel ko noon. Kaya siguro isa rin sa reasons na hindi ako nag-pursue ng monitoring training or pakikisama sa grupo nila. And nung time din na yun, mahirap din para sa akin magpunta-punta dun sa monitoring group nila kasi nakamotorsiklo lang ako noon at that time nga wala nga akong sasakyan. Wala akong pera pambayad doon sa mga tuloy-tuloy na sessions na kailangan gawin para makasama ako sa grupo nila. Ganun lang, hindi siya pang mahirap na sports eh. So, yun lang, share ko lang sa inyo. Yun yung naging experience sa monitoring. And for some time, no, ewan ko lang, siguro galit lang sa mayabang yung mga mayabang and medyo mayabang din ako noon. Tapos, mas mayabang pa sa akin yung mga tiga-monitoring. Kasi nahamon ako bakit hindi daw ako sumali sa monitoring. Hindi ko naman masabi sa kanila na wala kasi akong pera. Ba't di daw ilaban ko yung aso ko noon si Wolf sa monitoring kung talagang magaling ako. Pero totoo noon, wala akong pera and ayoko mag-aalis sa bahay kasi yun nga, bagong panganak si Mrs. noon. Yung time na yon gusto ko lang lagi kong kasama si Mrs. at saka yung bagong baby namin noon si Miguel. Ngayon si Miguel ay 16 years old na. So matagal na rin na panahon dumaan. Would I want to pursue monitoring at this stage na established na rin ng Manalo K9? Hindi eh. Pero if there is a market for it, if there's a good business sense to do it, then I could consider it. Pero kasi monitoring ngayon, nakadikit na rin siya sa PCCI and PCCI does not take me kindly kasi nga meron kaming IAGD. Parang nakita nila ako as a competitor ng pet registry. Although nung nag-start pa lang yung IAGD,
in-explain ko naman sa kanila na ginawa ko ito para sa Philippine Aso Project.